So kagabi po nagpunta ako sa palasyo, nakisaya sa mga bata, sa mga loyalistas, and pasyal po kayo, sobrang nakakatuwa. Ang daming pagkain na mabibili sa murang halaga, maraming mga rides na free para sa inyong mga anak na ngayon lang ginawa yata sa lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas. Parang ngayon lang yata binuksan ng palasyo, no? Para sa publiko. Tara na sa palasyo! Nandito yung mga bata, oh. Oy masaya in fairness. Sila kuya uminom ng sherifer. Kulang hanggang 7 taong gulang na may kasamang nakatatanda. Oy, ang saya naman ng mga bata. Merry Christmas! Saan ang biyahe niyo? Walang kulay, kahit sino pwedeng pumunta. Wala naman talagang kulay sa mga sa mga mahihirap eh. Ang naglalagay lang ng kulay yung mga mayayaman, mga lawyers, mga aktivista, ganun. Kaya naman natin maramdaman ng Pasko kahit na walang kulay. Punta kayo sa palasyo. Nung panahon nga ni Duterte, hindi tayo makapunta sa palasyo. Ang pwede lang pumasok, pokpok. Kapag pokpok ka, tapos ang presyo mo nasa 100,000 pesos, pwede kang pumasok doon. Tapos babalahurain nyo yung presidential house. Kaya nga nung lilinis doon, puro condom eh. Kakahiya. Yee. Tsaka, Diyos ko pinagagawa ni Duterte sa Pilipinas. Pang ilang days na po na yung nakikipag-usap. Aray ko, nabobobo na ako katulad ni Sarah. Pang ilang araw na po tayo nakikipag-usap or nakikiusap na maglabas si Sarah ng kanyang statement about Madriaga, pero hanggang ngayon ay wala pa rin po tayong nakikita, naririnig or napapanood sa media, maski man lang po sa social media, na parang allergy siya. Parang allergy siya kay Caramil Madriaga. Tapos kagabi, may pumunta na naman doon na kay schoolmate nila na lawyer na eto kaidaran to ni Caramil kasi kaibigan to ni Ryan Kilala. Nagpunta nga pala po ako sa kahapon sa ombudsman. Marami po akong sinampahan ng kaso ng plunder. Yung mga dating barangay captain lang na, Diyos ko, may mga resort na ngayon, nakakaloka ha. Uy, parang merong multo sa likod ko. Hindi pa ako yan. Nakakaloka, biro mo barangay captain lang ng ilang term, 2 terms. Tapos naging vice mayor, tapos naging mayor. So, merong resort na 13, parang ganon. 13 resort, salos lahat ng lupa sa kanila. Ayun. Sinampahan na po natin ang kaso para investigahan ng ombudsman kung talagang paano napunta sa kanila yung mga lupain at paano nila na ipatayo ang pag-aari na yung mga ari-arian na yon, na magkano lang naman ang sinisweldo ng isang mayor. 'Di ba? Parang si Sarah, ang daming hindi dineclare na properties sa Manila. Yung sa North Green Hills, kung saan magkapit-bahay sila ni Harry Roque, 'di ba? Yung sa Market, may bahay din siya sa tabi niyan eh. Yung sa BGC, yung sa McKinley, hindi naman natin alam kung naibenta na yung 2 unit nila sa McKinley. And for sure, kahit na naibenta yun, alam ko dapat nung pagkabili nun, nakalagay yun sa SALN ng 2020, 2021, 2022, kung kailan nag-aral si Kitty sa malapit sa BGC at nag-wake and bake siya ng taas. Charot.
Yan. Marami pa tayong malalaman. Pero hanggat hindi nagsasalita si Sarah Ran about Madriaga, ay isang pagpapatunay na marami talagang nalalaman si Madriaga tungkol sa kanya. Diba? Kasi once na umamin si Sarah na kakilala niya si Madriaga, tapos ang laban. Piyong! Kulong, plunder. Chirut, sokbe. Alam mo naman talaga, malilinis sila. Dami-dami naman nilang ninakaw. May natatandaan pa nga ako, sinakay yan sa helicopter. Yung pera, dami-dami nakalagay sa box ng mineral water. Ay, chirut to sokbe.